Madalas kong marinig sa mga kwentuhan ang tungkol sa matandang babae na nasiraan ng bait at walang ginawa kung di magdadaldal. Panakot na siya ng mga magulang sa mga bata. Ayon pa sa sabi nila, kailangan mo raw makinig sa kahit na anong ikukwento nito dahil kung hindi, sasaksakin niya ng lapis ang tenga mo. Huwag ka rin daw magsasalita habang nagkukwento siya. Ayaw na ayaw daw nito na napuputol ang sinasabi. Kapag daw nagsalita ka, tatahiin niya ang bibig mo. Pero ang nakakatakot pa, kung nakinig ka at hindi nagsalita, tatanungin ka naman niya kung nagustuhan mo ang kanyang kwento. Kapag sumagot ka ng magkukwento na naman siya, at kailangan mo na namang makinig at manahimik. Pero kung hindi naman ang isasagot mo, magtatanong siya kung aling parte ang hindi mo nagustuhan. Kadalasan ay nakakatakot at patayan ang kwento niya at kadalasan ay ang mga bahaging iyon ang hindi nagugustuhan ng mga biktima niya. Kaya naman kung ano ang isasagot mo, sa ganoong paraan kanya papatayin. Ayon sa mga kwentuhan, isang artista sa teatro si Kobayashi noong 1930. Magaling daw siyang aktres at maganda ang tinig. Gumaganap din daw siyang dubber sa mga nobela sa radyo. Noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, kasama raw sa mga dinukot at hinalay na kadalagahan si Kobayashi. Nagustuhan siya ng isang tinyenteng Hapons dahil sa kakaiba niyang ganda. Aeta ang kanyang ina at Hapones ang ama, kaya naman talagang agaw pansin ang kanyang kayumangging kulay na sinamahan ng mahaba at kulot na buhok na bumagay sa bilugan niyang mga mata. Araw-gabi siyang pinagsamantalahan habang puwersahan siyang pinagkukwento ng walang tigil. Hindi nagtagal at nawalan na ng tinig si Kobayashi. Ang ginawa ng Hapones, tinahi ang kanyang bibig upang hindi na talaga siya makapagsalita. Siguro ay dala na ng labis na pahirap at gutom, nawala sa katinuan si Kobayashi tulad ng iba pang kababaihang hinalay. Nang araw na papatay na siya ay nagmakaawa ang dalaga. Sa putol-putol at hirap na pagsasalita ay sinabi niyang handa na ulit siyang magkwento, kahit walang tigil basta huwag lang siyang paslangin. Ngunit hindi na tinag ang Hapons, hindi na raw ito interesado sa kanyang mga kwento. Nakadampot daw ng lapis si Kobayashi at itinarak sa kanang tenga ng Hapons sabay sabing, kung ayaw mong makinig, wala nang silbi ang tenga mo, sa wikang Nihongo. Pinagsasaksak siya ng bayoneta hanggang sa mamatay. May isa pang bersyon ng kwento ni Kobayashi na nagsasabing mga katipunero daw ang pumatay sa kanya. Diumano, naging karelasyon ni Kobayashi ang Hapons na nanghalay dito. Nahulog ang loob niya kaya niluwagan ang pagkakarenda sa kanya. Naging espiya raw sa mga katipunero si Kobayashi. Nagpanggap bilang espiya sa kuta ng mga Hapons. Iyon pala'y ang mga kapwa Pilipino ang tinatraidor. May isa raw miyembro ng kilusan ang nagkagusto kay Kobayashi kung kaya sinundan ito kahit saan magpunta, hanggang sa aksidente nitong matuklasan ang lihim na relasyon ng babae sa Hapons. Pinagsamantalahan daw siya at saka tinahi ang bibig upang hindi na makapagsumbong sa mga kalaban. Nang mahimasmasan daw ang katipunerong iyon ay laking pagsisisi sa nagawa, inalis niyang muli ang sinulid sa bibig ng babae at humingi ng paumanhin. Pero hindi raw nakinig si Kobayashi sa mga paliwanag nito kung kaya siya sinaksak ng bolo sa tenga na tumagos sa ulo nito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay.
Pero ang pinakapopular na kwento ay ang pinaniniwalaan ng marami. Nakaligtas naman daw si Kobayashi sa ikalawang digmaan. Nagkaroon daw ito ng 2 anak. Hapones ang ama ng panganay, habang Pilipino naman ang tatay ng bunso. Mag-isang pinalaki ni Kobayashi ang mga bata na puspos ng pangaral at sagana sa mga kwento na kanyang naalala noong panahon na isa pa siyang aktres at dubber. Pero hindi naging madali ang lahat dahil hinuhusgahan siya ng lipunan, lalo na ang kanyang panganay na anak. Bagaman wala na ng mga Hapones ay galit pa rin ang mga Pilipino sa mga ito. Nang magbinata ang kanyang mga anak ay nagkanobya raw ang panganay, pero dahil sa lahing Hapones ay inayawan ng pamilya ng babae ang kanyang anak. Naging malungkutin ang panganay at napag-alaman ni Kobayashi na nabuntis pala nito ang nobya. Maayos na pinuntahan ng mag-ina ang pamilya ng babae upang hingin sana ang kamay ng dalaga. Ngunit hindi inaasahan ni Kobayashi ang naging reaksyon ng pamilya nito. Ipinagtabuyan sila at nilibak, sinabing ipinalaglag ang bata at ipinadala sa malayong lugar ang babae. Sa galit at pighati ay nagwala ang panganay, ngunit wala siyang nagawa laban sa baril ng ama ng dalaga. Namatay sa kandungan ni Kobayashi ang panganay niyang anak. Tinangka niyang lumaban, ngunit inambaan din siya ng baril. Napapikit na lamang siya pagkarinig sa putok ng baril. Nang magmulat siya ng mga mata ay ang tapyas na bungo ng kanyang bunso ang unang bumuglaw kasama ang dilat na mata at duguan nitong mukha. Doon nagsimula ang mga sabi-sabi ukol kay Kobayashi. Nasiraan siya ng ulo. Para bang si Sisa, parating hinahanap ang mga anak kapag may makikitang batang lalaki o kaya'y binata ay agad niyang nilalapitan at kinukwentuhan tulad ng ginagawa niya noon sa mga anak. Ngunit bilang isang baliw, itinataboy at kinatatakutan siya. Hanggang isang araw ay natagpuan na lamang daw ang bangkay ng matandang Kobayashi. Walang mga mata at lamang loob, kinain daw ng aswang. Sabi naman ng iba na biktima ng mga sindikato na kumukuha ng internal organs. Hindi raw nailibing si Kobayashi. Ipinagbili raw ng punerarya ang katawan nito upang pag-aralan ng mga estudyante ang skeletal system. Ilang taon ang nakalipas at umugong ang mga kwentuhan ukol sa matandang mabaho at walang mata na pag-alagala at naghahanap ng mapagkukwentuhan. Wala raw nais makinig sa kwento nito dahil nga sa kaanyo ang daig pa ang bangkay. At lahat daw ng mga hindi nakinig na yon ay natagpuang patay. May tahi sa bibig at may lapis na nakabaon sa tenga. Kalunos-lunos ang mga itsura. Merong may bolo na nakabaon sa ulo. May walang lamang loob. May tapyas ang bao ng ulo. May tadtad ng saksak. Walang nakakaligtas sa kinukwentuhan ni Kobayashi. At pawang mga lalaki ang kanyang biktima. Sabi ng iba, dahil daw iyon sa lalaking Hapones o katipunero ang pumatay sa kanya, naghihiganti raw ang kaluluwa nito sa mga lalaki. Sabi naman ng ilan, nais daw kasi nitong makasama ang mga anak na lalaki rin sa kabilang buhay. Maraming sabi-sabi, walang nakaalam kung alin ang totoo. Basta kapag daw may matandang babae na kulot ang mahabang buhok, morena, walang mga mata at mabaho. Umiwas ka na. Maaaring siya si Kobayashi. Kukwentuhan ka niya ng walang tigil. Bawal magsalita. Makikinig ka lang.
Kapag tinanong ka niya kung nagustuhan mo ang kwento, bahala ka nang dumiskarte sa sagot, wala ka rin naman kasing lusot. At yan ang kwento ni Kobayashi. Ano, nagustuhan mo ba ang kwento? Kung hindi, alin dito ang inayawan mo?